Hello, good evening, brothers and sisters. Good evening, Doc. Uh, Welcome home. Thank you, bro. Bro, bro Ramel, start tayo. 7 o'clock na. Sige. Sige. Sige po, Doc. Kay mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and you shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, O by the light of the Holy Spirit, that instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat, bro. Welcome po, Doc. Good evening. Andito ngayon sa Zoom. Uh, good evening, Brother JP, Sis Marijon. Hello, Brother Ramel, Sis Mel, and Sis Yuyen. Good evening sa inyo. At sa mga nanood ngayon sa Facebook. Okay. Welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. So, ang topic natin ngayon is how to save our family. Hello, Sis Lisel. Good evening. Okay. Walay. Naririnig mo ako, Brad Ramel? Yes po, okay naman po, Doc. Kasi nag-comment si Brad JP walang voice. Siguro. Baka sa kanya po. Sa kanya siguro. Okay. Sige. So, ang primary goal natin, kita yung mga parents, no? Ang primary goal ng ang ating role, ang ating responsibilidad ay dalhin ang ating mga anak sa langit. No? So, yun. So, pakainin natin, alagaan, pero second lang yan. No? Ang primary goal natin ay ang dito mga, sorry, maingay dito. Okay. Kaya pala. Sige. Anyway, yun, pakatandaan natin ha. Baka makalimutan natin. Pag may pamilya tayo, ang first priority natin, no, is to save our family. Especially our spouses. No? So, hindi lang siya para for convenience. Okay? Now, siguro naranasan niyo na, no? Yung mga pinsan, kaibigan, tiyo, nanay, tatay na sa tingin niyo malayo sa Diyos. No? Hindi sineseryoso ang relasyon sa Diyos, ang kaligtasan. At the more mo siya ina-advisean, kinokorek, or nagpe-pray ka, walang effect, no? At nadi-discourage ka. Okay? Lalong lumalayo. No? So, paano natin sila akayin patungo sa Diyos? So, una sa lahat, no? Pwede natin silang akayin kahit walang words. Pero, importante rin ang words. No? Sabi nga, we have to preach the good news. If possible, use words. So, ang pinakauna sa lahat, yung Holy Spirit talaga. Before tayo magsalita, before tayo mang-convince, ang Holy Spirit talaga ang ating we give our trust to God. No? Kasi kung ating sariling kakayanan, ating efforts, no? Kaya we always pray, come Holy Spirit. No? Because walang makakapagsabi na si Jesus is Lord, di ba? Kung hindi dahil sa Holy Spirit. So, before tayo mag-preach, before tayo mag-convince, before tayo mag-convert, ang Holy Spirit ang pauunahin natin sa puso ng ating mahal sa buhay. No? And also, sabay, yung ating buhay. Ipapakita natin ang ating
sincerity, ang ating pagka-genuine, no? Na kanais-nais ang ating ugali. Be an example. Kasi kung mauuna ang ating mga salita at hindi nakikita ang genuineness, ang integrity, hindi sila maaakay. Pero kahit na, minsan, kahit anong pagpapasensya natin, hindi pa rin sila sumusunod, no? So, huwag tayong mawala ng pag-asa. So, una, ang sabi ni Saint Faustina, no? The power of witness, no? Pinaka-importante, no? Sa ating buhay. Instead na to force conversion through conversation, na na-discourage tayo kasi kahit anong payo natin, dapat tayo parang lighthouse. Alam niyo yung lighthouse? Yun ang gabay ng mga mangingisda, mga barko sa gitna ng dagat, no? May nakikita sa paggabi, yun ang lighthouse, yung guide nila kung malalaman nila kung saan sila. So, yun din. Tayo ay parang lighthouse dapat. Na nakikita sa buhay natin na ginagawa natin kung ano sinasabi natin. Makikita yung faith natin. Kasi kahit anong sabi mo mag-pray, kung hindi ka prayerful, hindi na nakikita na ikaw ay pasensyoso, mahirap. So, by living life of peace, charity, authenticity, no? Authentic. So, nagki-create tayo ng environment, no? Na makapasok yung grace. So, yung gusto natin makapasok yung grace sa kanilang puso, no? Nagki-create tayo ng environment na madaling makapasok ang Holy Spirit sa kanila. So, yun talaga ang ating misyon. Hindi lang yung masalba natin ating sarili. So, kasi lahat tayo ng mga Christians, lahat tayong mga nabinyagan at nakonpermahan, tinanggap natin yung responsibilidad na to become co-redeemers. Naging naging kaakibat natin, no? Kaakibat tayo ni Kristo sa pagligtas ng mga tao. Hindi po pwedeng pupunta ka sa langit ikaw mag-isa. Dapat may aakayin ka. Yun ang misyon natin. Paramihan ng maakay. Yun, kasi part yan ng ating misyon bilang Kristiyano. Selfish kung sa'yo lang, ikaw lang, iniisip mo lang ang iyong kaligtasan. Dapat ikaw ay katulong. Yun ang rason kung bakit tayo gigising sa umaga, may excited tayo, na may maakay tayo kasama papunta sa kaligtasan. And second, the theology of suffering. Importante as parents, as cousins, as best friends, no? We unite our pain. Kagaya ng ginawa ni Saint Monica sa anak niyang si Saint Agustin, no? Mga sufferings niya. Kasi treated siya unfairly ng kanyang mother-in-law at sa kanyang husband niya. Very harsh sa kanya. So yung mga pain niya for 20 years, no? Inoffer niya. And then if you unite your pain to the suffering of Christ, magiging makapangyarihan siya na tools for intercession. Yung any kind of pain, psychological, physical, emotional, no? Kahit spiritual pain, kahit anong pain, no? Kahit hindi pain, kahit discomfort, kahit
inconvenience, no? Kahit yung mga delay, mga frustration, pwede mong i-offer. I-unite. Pwede mong i-unite. So, very powerful siya, makaka-convert ng mga sinners. So, yun ang mission natin. At in 1917, sabi ni Mama Mary sa Fatima, kay Sister Lucia, maka-offer tayo ng tinatawag na communion of reparation. Communion of reparation. So, very effective to para maka-convert ng mga souls. Ito yung ginagawa natin na the first Saturday, the first 5 Saturdays. Okay? Ang promise niya ni Mama Mary kay Saint Lucia, sa panahon ng kamatayan, pag sa bingit ng kamatayan at the hour of death, tutulungan ko kung sino man. Ito yung promise niya kay Saint Lucia. Sa lahat ng sa first Saturday na limang consecutive, 5 sunod-sunod na buwan. Kahit anong buwan ka magsimula, basta sunod-sunod, hindi mo naputol. Ito yung promise niya. First Saturday sa 5 buwan magkasunod, magko-confess ka, magre-receive ka ng communion, and you pray 5 decades of the rosary. After mo mag-pray ng rosary, mag-stay ka sa adoration sa Blessed Sacrament at i-meditate mo kung ano yung pinray mo, pinagdasal mo, yung 5 mystery. I-meditate mo yon. So, and ang purpose ng paggawa mo ng lahat ng ito para i-repair, no, ang mga wounds sa Immaculate Heart ni Mama Mary. Di ba may mga wounds ang Immaculate Heart ni Mary dahil sa mga sa kanya, no? Sa mga paglapastangan sa kanya ng mga tao. So, confess your sins, no? Receive Holy Communion, recite 5 decades of the Rosary, keep company for 15 minutes, meditating on the mysteries of the Rosary, with the purpose in mind to make reparation sa Immaculate Heart. So, malaking grace ang magpo-produce nito. Ang malaking grasya ang bubuhos kung gagawin mo ito for 5 consecutive months, no? In honor of the Immaculate Heart of Mary. So, pag mo ito, i-summarize, ito ay nagiging care. C-A-R-E. Confession, adoration, rosary, Eucharist. So, meron ba tayong mga kamag-anak na hindi naniniwala sa Eucharist? Hindi na nagsisimba? Mga kapatid na mga born again na, no? At kahit anong bigay mo na apologetics, hindi mo convince. So, gawin mo to, no? So, pero itong promise ni Mama Mary na once in the first Saturday, pwede mo itong gawing lifestyle. Communion of reparation lifestyle. So, ibig sabihin ng lifestyle, pwede mong gawin hindi lang every first Saturday, kundi pwede mo siyang gawin every month throughout the year. Every month, pwede mo siyang gawin. At kung gusto mo pa talaga, pag sinabing lifestyle, pwede mo siyang gawing araw-araw. Pwede mo siyang gawing araw-araw. So yung sinabi ni Mama Mary na first 5 months, no? First Saturday, 5 consecutive months, minimum requirement. Pero kung gusto mong dagdagan at gawin mo siyang araw-araw, gawin mo siyang lifestyle, pwede. So,
kung ang promise ni Mama Mary is very powerful, ano pa kaya kung gawin mo siya everyday? Ilan kayang kaluluwa ang mas save mo? Di ba? So, kinuha ko tong lecture na ito sa kay Gabi After Hours. No? So, ang communion of lifestyle, ang confession, pag nag-confess ka, minimum once a month. Kung gusto mo, pwede mo siyang gawin once every 2 weeks. Pero yung minimum, once a month. Kahit wala kang mortal sin, gawin mong once a month. Okay? And then, yung adoration, at least ang minimum 15 minutes in front of the adoration of the Blessed Sacrament. So, after ka mag-rosary, you will stay for another 15 minutes para mag-adoration. Para magmuni-muni sa mga mysteries na sinabi mo sa rosary at mag-pray. So kung 15 minutes ang ginawa mo at ginawa mo siyang 1 hour, mas lalong maganda. No? So what will happen if you do 1 hour, full hour of adoration a day? You and the Lord Jesus will become close friends. No? Kung kaya mo. Of course, sa lahat hindi naman ito magagawa dahil sa trabaho. May mga lugar na walang Blessed Sacrament, may mga lugar na hindi nag-offer ng daily mass. So, sa mga tao na possible ito. Okay? Ang sabi ni Saint Mother Teresa, the time we spend with our Lord in the Blessed Sacrament is the most fruitful time we can spend on earth. Yeah. May mga time tayo na sabihin natin, uy, napaka-productive ko. Talaga yung araw na yon, dami kong nagawa. Dami kong mga activities na nagawa. Very productive ako, very fruitful. Pero kung gusto ka yung pinaka-fruitful na pwede mong magawa sa buong buhay mo, is the time that we spend in front of the Blessed Sacrament. Yun ang pinaka-fruitful, most fruitful time. Ha? So, kung hindi mo kaya isang oras, at least 15 minutes. Okay? At least 15 minutes. Ang laking matutulong nun sa pag-save ng mga makasalanan for the conversion of sinners to save souls. And then, care, confession, adoration, rosary, minimum yung 5 mysteries. Like for example, ngayon is Glorious Mystery. So the 5 decades. Pero kung kaya mong ikumpletuhin ang 4 na mysteries, yung joyful, sorrowful, glorious, at saka luminous, ubusin mo yan, mas maganda. Okay? Pero yung pinaka-minimum is yung 5 decades. Okay? If you want to save your family, you can do more. Mas marami kang maaabot. Pasensya na kung may lumulusot na video, okay? May nagbe-video okay kasi dito sa kapitbahay. Baka lumusot ang sound. Sinara ko na lahat ng bintana pero lumulusot pa rin. Anyway. Ang sabi ay salamat, hindi nakakalusot. Sige. Sabi ni Mama Mary sa Fatima, pray much, and sacrifice for sinners. For many souls go to hell because there is no one to sacrifice and pray for them. So yun ang mission natin. We are soldiers of Christ na we cooperate
Di ba ang pinaka-ultimate will ni God to bring people to heaven? As much as possible, to bring all people to heaven. Yun ang pinaka-ultimate na kalooban at kasiyahan ni Lord na madala ang lahat ng tao sa langit. So, kung tutulungan mo siya sa kanyang kahilingan, sa kanyang kalooban, kung tutulungan mo siya, masisihan siya. Kung ikaw ay kanyang cooperator, co-redeemer, co-redemptors. No? Yun. So, paano natin sila madala? Hindi sa salita lamang, kundi sa ating prayer and sacrifice. So, marami na mga makasalanan na patuloy sa buhay makasalanan at sa huli napunta sa impyerno dahil tayong mga inatasan, hindi tayo nagsasacrifice for them and pray for them. No? Wala tayong tiyaga. Okay. So, ang ating parating pagbibisita sa Blessed Sacrament will turn us, we are ordinary people, it will turn us into saints. Malaking tulong. No? So, kami ni Mrs. every morning, if we go to Mass, diretso sa Blessed Sacrament. No? Kami, 30 minutes. Di namin nakakaya na everyday yung 1 hour kasi may masyado ng mahuli na sa trabaho. 30 minutes. So, care, no? Confession, once a month. Adoration, at least 15 minutes. Ito yung pwede mong gawing lifestyle, no? Rosary, 15 minutes lang. Pero kung ang 5 decades, usually 15 minutes, pwede mong gawing 4 na mysteries. At ang Eucharist, usually nasa mga 30 minutes lang ang daily Mass. Minsan lumalagpas. No? Now, sabi ni Mama Mary, ang souls can be saved, yung mga sinners can be converted through prayer and sacrifice. So, ano yung pinaka-greatest sacrifice na pwede nating mabigay is the sacrifice of the Mass. The holy sacrifice of the Mass. So, we have to attend Holy Mass as much as possible every day. Pero yung pinaka-minimum, again, first Saturday, no? Consecutive. Pero kung gusto mo siyang gawing lifestyle, every day. Okay? Mas effective. So, kada tanggap mo ng communion, yung maliban sa Sunday, kasi Sunday, obligasyon natin yan. No? Obligasyon talaga natin yan. Pero, more than sa Sunday, every communion that you receive will change your place in heaven. Maangat ka, no? Umaangat. You are elevated in sanctity. Imagine, every Holy Communion, you receive devoutly, ha? Devoutly, hindi yung nagre-receive ka na wala sa isipan mo. Will change your place in heaven. So, yung goal natin sa bilang Kristiyano, sa ating Christian life, is to become one with Christ. Ano ibig sabihin? To become one with Christ. Yung pagmumukha mo at pagmumukha ni Kristo ay magkakahawig na. You become transformed like Christ. Yung hindi lang mukha, kundi yung attitude, yung everything, no? So, kaya nga, you have to be as holy as possible, kung pwede, kasi the more holy you are, the more disposed you are to receive Jesus Christ.
in the Eucharist. Na ang pinaka-goal natin is yung hindi na tayo ang namumuhay, kundi si Kristo na ang namumuhay sa loob natin. Di ba? Sabi ni St. Paul sa Bible, it is no longer I who live, but Christ who lives in us. No? It is no longer I who live. At nangyayari ito during Holy Communion. So, ginagawa natin ang confession, adoration, and rosary, car, para matanggap natin magiging care, para we will receive Jesus more perfectly. Kaya hinahanda natin ang ating kaluluwa, linilinis natin sa confession, adoration, and rosary to receive Him more perfectly. Kasi pag we receive Him more perfectly, meron tayong fitting temple. No? We are the temple of God. So, mas lalong swak na swak. No? Napaghahandaan natin ng mabuti ang kalalagyan ng hari. Okay? That is the reason. And then, pag ginawa mo to, and then you offer this Mass, this sacrifice of the Mass, to someone else, no? Mas lalong napaka-effective. And there is nothing greater that you can offer. Wala ka nang mas ma-offer pa na mas matindi pa kumpara sa sacrifice of the Mass. Of course, yung pain mo, yung sufferings mo, lahat ng sufferings mo, i-unite mo ito. Isama mo during sa pag-attend mo ng Mass. Kaya, nothing greater you can offer. Because, yung offering mo, yung mga pain mo, yung sufferings mo, pag hindi mo to sinama sa Mass, walang kwenta. So, paano natin i-unite yung ating sufferings sa sufferings ni Christ? By uniting our sufferings during the Mass. Dalhin natin siya sa misa. No? During offering. During offering, maliban sa pagbibigay natin ng pera, dun mo isasama. Lord, I offer to you my joys, my sufferings, my prayers. Lahat. Dun mo isasama. Okay? Imagine, what if pag nag-announce yung pare, bukas, alas 8:30 ng umaga, mamimigay ako ng $1,000. So, sa mga first 500 katao, siguro gagawin mo ang lahat, no? Para makapunta doon. Para mabigyan ka ng $1,000. $1,000, magkano na ngayon yung peso? 59 or 60 pesos na. So, 60,000 pesos din yan. Siguro lahat gagawin mo para makapunta, di ba? Pero, ang binibigay ng pare is more than $1 million kada misa. Ang binibigay ng pare kada misa is Jesus Christ. More than gold. More than $1 million. Natitake for granted lang natin, nakakalimutan natin, na ang binibigay hindi lang siya $1,000 or $1 million. So kung totoo talaga tayong naniniwala na ang Eucharist ay presence of Jesus Christ, and it is the center of our liturgy, no? Gagawin natin ang lahat na ating makakaya na makapagsimba every day. Diba? So, if possible, 15 minutes is better than nothing. Kung di mo kaya isang oras, 15 minutes minimum, mas maganda. At least 5 decades and receive Holy Communion every day if possible. Very effective in converting. So, kung mayroon tayong mga anak na mga
pasaway, no? Offer a life of communion of reparation as a sacrifice para sa kanila. No? So, pag binigay mo kay Lord, Lord, I give to you my life. Totally, walang reserve. I give to you my life. Sasabi mo, it is no longer I who live. I want to live your life. No? Pag ginawa mo ito, nagre-respond ka sa panawagan ng Panginoon, sumasali ka sa kanyang kausa, no? For the salvation of souls. That is our main mission. Hindi lang isalba ang ating sarili, tayo ay mga tagasalba ng mga kapwa natin. Because yun ang di ba? Para tinatanong mo yung isang pinakamamahal mo, anong gusto mo sa birthday mo? Bibilhin ko. Para tinatanong mo ni Jesus, anong pinakagusto mo, Lord? Gagawin ko. Sabi ni Lord, gusto ko kung pwede sana lahat ng mga nilalang mga tao mapunta sa langit. Sige Lord, tutulungan kita. Tulungan kitang mangyari yan. So, through your sacrifices united to the sacrifice of the Mass. Ba? And for the communion of reparation. At yun din ang gusto ni Mama Mary. Yun din ang gusto ni Mama Mary, na tayo ay magpa-participate in the redeeming work of Christ. Okay? So, kaya we consecrate ourselves to Mama Mary because parati niya tayong dadalhin kay Kristo. I-remind niya tayo sa ating mission. Okay, so kung hindi natin kaya, let's try muna kahit 1 week. No? Yung tinatawag na communion reparation lifestyle. Try nyo natin 7 days. Possible. And then after 7 days, you ask the Lord, Lord, kaya pa ba to? Pwede ko ba itong pagpatuloy? You ask the Lord for strength, no? So, try mo muna for 7 days. Okay? Yun. Maikli lang yung lecture natin, pero dahil maikli, may dagdag tayong bonus na mga 2 question. Galing naman ito kay Father Mike Smith's Praying in State of Mortal Sin. Pwede ba ako mag-pray in the state of mortal sin? Pakikinggan ba ni Lord ang aking prayer kung nasa state of mortal sin ako? Okay? Una sa lahat, ano ba ang rason ng kasalanan? What is the heart in every sin? Ang rason sa lahat ng kasalanan ay ito. Alam mo kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo, pero sinasabi mo, I don't care. I want what I want. So, yun ang sin. Okay? Not just yung mga mortal sin, kahit sa mga minor things. You feel in your heart, God wants you to do this. But I don't care what you want, Lord. I want what I want. Huh? So, hindi ayaw ni Lord na mag-live-in ka. Ayaw ni Lord na mag-artificial contraception ka. Ayaw ni Lord na magnakaw ka. But I want what I want. So that is the heart of every sin. So ang venial sin, nasusugatan yung relasyon mo sa Diyos. Yung mortal sin, na puputol. So yung isa, nasusugatan lang. Yung mortal sin, yung mabibigat na mga kasalanan, ay napuputol talaga ang iyong relasyon. So, wala ka ng right relationship with God. So, kahit venial sin, hindi napuputol, no?
Pero wag tayong kumpiyansa kasi nasusugatan. Because ang relasyon ay pakakaingatan natin. Kagaya ng ating mga friends, ating mga best friends sa barkada. Hindi dahil hindi napuputol, hayaan na nating masusugatan ang ating magandang relasyon. Kung pwede, always gusto nating good ang relationship natin. How much more kay Lord? We don't want to wound. Kaya hindi natin iismulin yung venial sin. So, ang sabi ni St. Alphonsus Liguori, ang mga taong nasa mortal sin, like for example, taong nagli-live-in, for example, nagli-live-in, or gumagawa ng premarital sex, or nanonood parati ng porn, example, o parating nagnanakaw, at walang ginagawa na lumabas sa ganong klaseng buhay, hindi nagsisikap na makasal, hindi nagsisikap na komportable lang siya, no? Is an enemy of God. Yun ang sabi. Okay? So para to pray effectively, para pakikinggan ang iyong prayer, dapat meron kang true contrition. Nagsisisi ka at magsisikap ka na baguhin ang iyong buhay. Okay? Ang sabi ni Saint Bonaventure, ang the prayer of an evil tongue, ay hindi siya supplication. It is a hissing serpent. So, ang sabi ni St. Augustine, before we pray, kung tayo ay may mortal sin, we must weep. Hindi yung weep sa physical, kundi sa ating puso. So, for example, nakagawa ka ng kasalanan dahil sa iyong kahinaan ng laman, for example, at gusto mong humingi ng tulong sa Diyos na ikaw ay patawarin, dahil sa iyong kahinaan, bumabalik ka sa kasalanan, mahal mo siya, pero dahil sa iyong kahinaan, nahuhulog ka ulit. Pero ikaw ay naghihingi ng tulong kay Lord. Ang dasal na yon ay pakikinggan ni Lord. Ikaw ay nagdadasal, humihingi ka ng lakas na ikaw ay makaahon galing sa putik. Yon, pakikinggan ni Lord yon. So kahit may mortal sin ka, okay? Ang hindi pakikinggan ni Lord, yung mga taong komportable sa kanilang kasalanan, na walang balak at hindi nagsisikap. Pero pag ikaw ay nagsisikap at nagsisisi, kahit ikaw ay pabalik-balik ng pagkahulog, ikaw ay humihingi ng tulong, Lord, forgive me. Pakikinggan ni Lord ang iyong prayer. Okay? So for everyone ask, he will receive, even if he is a sinner. Okay? Sabi ni Saint Augustine, kung hindi dinidinig ng Lord ng Diyos ang prayer ng mga makasalanan, so paano niya pinatawad yung isang tax collector? No? So the prayer of a sinner na siya ay tulungan para makaahon, no, is very effective. Kaya hindi ibig sabihin dahil may mortal sin ka, titigil ka na sa pag-pray. Mas lalo kang kailangan mag-pray. Sabi ni Saint Chrysostom, walang makasalanan na gustong magsisi at humihingi ng tulong galing sa Diyos
ay tatalikuran ng Diyos. Diringgin parati ng Diyos ang taong humihingi ng tulong sa Kanya. Okay? So, ang invitation ni Lord is for the burden. No? Come unto me, all you who are burdened and heavy laden, and I will give you rest. Burdened by sin. No? So, lahat ng mga nag-take refuge kay Lord, no? Para ma-convert and to obtain their salvation, tutulungan ni Lord. Okay? Hindi yung lalapit ka kay Lord kung ikaw ay malinis na. No. Mali yun. Para ikaw ay maging malinis, kailangan mo ng tulong ni Lord. Hindi yun, Lord, haharap na ako sa iyo, magpe-pray na ako kasi malinis na ako. Mali yun. Hindi patay ka nun. Kahit ikaw ay marumi pa, Lord, forgive me. Lord, help me. Sisikap ka. Sabay-sabay yun. Pagsisikap at paghihingi ng tulong kay Lord. So, kung napansin nyo, si Lord ay always giving us grace. Actual grace. No? So, nung hindi ka pa nabinyagan, binigyan ka niya ng grace para mabinyagan. Pagkatapos mong mabinyagan, patuloy kang binibigyan ng grace para manatili ka sa Kanya. Tapos ikaw nagkakasala, na-break mo, nag-mortal sin ka, bibigyan ka pa rin, patuloy kang binibigyan ng grace para mabalik ka. Yung broken relationship. So, always, so, every time we pray, it is always a response. Nagre-respond lang tayo sa grace na binibigay niya. Huwag mong isipin na ikaw yung nag-initiate, ikaw yung nanguna sa paglapit kay Lord. Huwag mong isipin yan. Si Lord parati ang nagbibigay sa iyo ng grace para lumapit. Ikaw ay sumasagot lang, nagre-responde ka lang sa tawag ng Diyos. It is always God who initiates, invites us to pray. No? It is always a response to God. So, for example, if you commit a mortal sin, you have a broken relationship, can you talk to God? Yes, absolutely. No? Because binigyan ka ng grace ni Lord kasi ini-invite ka niya para ma-restore ang relationship. Para ikaw ay makapag-confess at mabalik ang iyong relationship. So again, the heart of every sin, God, I know what I want. I know what you want, but I don't care. I want what I want. So for example, matigas ang ulo mo. Alam mo ang paraan para ikaw ay mapatawad. Binigay niya sa simbahan ang sakramento ng kumpisal. Pero sabihin mo, ayoko ng kumpisal kasi nakakahiya. Gusto kong mapatawad sa ibang paraan. Kagaya ng ginagawa ng mga protestante, ibang paraan. Ayaw maniwala sa turo ng simbahan. Ito ang kalooban ng Diyos para tayong mapatawad sa kumpisal. Gagawin ko sa ibang paraan. Pag ginawa mo yan, hindi mo gagawin yung paraan na binigay ng Diyos, hindi ka talaga sincero sa pagbalik sa Diyos. Okay? Alam mo na binigay ng Diyos ang kumpisal, sakramento, pero gagawin mo sa ibang paraan. Then you are not really coming back to the Lord. Okay, next question. Confessing the same sins over and over again. Nahihiya ka sa pare dahil yung once a month, yung mga venial sins mo, for example, wala kang mortal sin, venial sin, babalik-balik, selfish, anger, no? Balik-balik, hiya ka. Huwag kang mahiya. Kasi nakakaunawa, nakakaintindi ang pare. Kahit mortal sin, pabalik-balik. Of course, tatanungin mo ang sarili mo. Pero huwag kang mahiya. Kasi, ang sabi ni Father Mike Smith, kung pabalik-balik ang kasalanan mo, like venial sins,
it is better, ito yung explanation niya. It is better than if it were a whole new set of sins. Every single time. So kung paiba-iba ang sa kasalanan mo, meaning, wala kang control, very erratic. Pabago-bago, may mga bago ka na namang kasalanan na iba-iba. Pero kung yun, balik-balik yung mga kasalanan mo na venial sins, like selfishness, or anger, or pride, envy, mga ganon. At least, nakikilala mo ang sarili mo, at dahan-dahan mong napupuksa. At kung mortal sin man yan, at pabalik-balik, ilang buwan, ilang taon na walang nagbabago, etong tanungin mo sa sarili mo. Okay? Huwag ka pa rin mahiya. Lapit ka pa rin sa kumpisan. Okay? Pero tanungin mo ang sarili mo. Kasi karamihan sa atin, kagaya ko dati, may mortal sin ako dahil sa mga kasalanan ng laman. No? Gusto nating magkumpisal dahil gusto nating magkomunyon, di ba? Para matanggal yung guilt. Matanggal yung guilt at saka clean slate. Di ba? Okay yan. Hindi yan masama. No? Para mabalik ang sanctifying grace at makapag-communion na ako. Pero kung doon lang titigil ang iyong motive na para makapag-communion ka, mawala ang mortal sin, yun lang, hanggang doon lang. Ang sabi ni Father Mike, sina-short circuit mo ang grace ni God. So dapat hindi hanggang doon lang kung bakit ka magkukumpisal at babalik ang sanctifying grace. Kasi, ang gusto mo lang mapatawad. Gusto mo lang malinis yung kaluluwa mo. No? Pero, gusto mo lang mapatawad, you just want forgiveness, but you don't want repentance. Yun din ang tatanungin natin sa ating sarili. Kung bakit babalik-balik tayo in the same mortal sin, buwan, taon, walang pagbabago. You ask yourself, baka gusto ko lang mapatawad, pero hindi talaga ako umabot sa level ng repentance. Yung repentance na, kasi akala natin, yung Christianity, yung pagsisimba, yung pag-confess, behavior modification. Babago lang ako para magiging mas mabait. Para ako yung magiging mas mabait. Sabi ni Father Mike, ang Christianity is not just about behavior modification, na tayo ay mas lalong magiging better person or magiging mabait. Hindi lang siya yun. Hindi behavior modification. Kundi, dapat ay metanoia. No? Dapat metanoia. Sa Greek, meta, change, noia, thinking. Dapat mabago yung way of thinking natin talaga. Very effective yan. Kung, di ba sabi sa Bible, sabi ni St. Paul, let us be transformed by the transformation of our minds. Pag ang mind mo, the way of thinking, magbago, everything will follow. If you think like Christ. Kaya kung gusto mo yung thinking like Christ, ang Beatitudes, yun ang the way Christ think. Blessed are the pure in heart. Blessed are the merciful. Blessed are the poor. Yun ang outlook ni Christ. So, dapat matransform ang thinking mo. Kasi kung hanggang external ka lang, gusto mo lang matigil yung panonood mo ng porn, yung pagiging chismoso mo, matitigil lang. Pero yung set of, yung mind mo, yung the way you think, hindi na change into like how Christ thinks. Balik-balik pa rin. Hindi in the level of repentance.
Gusto mo lang yung parang external lang na wala kang ginawang ganito. Ngayon pa nga pinagbabawal. Pero yung the way you think, gusto mo pa rin yung mga kamunduhan. Okay? So, kung gusto mong ma-transform, it should be a transformation more and more, day by day, into the image of Christ. Not the external things na ito, ay, hindi ko na to ginagawa. Happy ka, achievement na ito dahil hindi ko na to ginagawa. So, pero kulang yan. Dapat, you have been transformed by the renewing of your mind into like Christ. You want to become more Christ-like because you love Christ. You love Jesus. Okay? So yun, ang goal natin. God bless us all. Yun lang. So, i-greet ko lang ang mga andito ngayon. Brother Harry, good evening. Sis Jodeline, Brother Ian, hello bro. Brother Jeric, Sis Maria, Sis Monette, Sis Opo, Sis Lizelle, Sis Rosella, Sis Cheryl, Brother Ramel, Brother Ray, Sis Mel, Sis Stella, Maris, and Sis Yuyen. Extra points kayo kay Lord. Pagtyaga dito ngayon sa Zoom. Okay? Okay. So, closing prayer, bro. Bro, ayan. Ikaw naman mag-closing prayer, bro. Open your mic. Sige. Sige. Mayong gabi. Mayong gabi, bro. Sige, let's come before the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you, O God, for this opportunity, Lord God, na you have given to us, Lord God. And thank you, Lord, for the opportunity, Lord God, to learn some and to win some about our Catholic faith, Lord God. Lord, we ask for forgiveness sa lahat po ng aming mga petty things na kasalanan po, Lord, kahit pa maliit. Sana'y bigyan mo kami ng lakas na aming mapagtagumpayan po ito. Lord, we ask all the topics, Lord God, about bringing our family, the heavenly realms, Lord God. I know it is not easy, but in your grace, all these things will be possible. Lord, we ask for your grace, Lord God, wisdom and knowledge to partake us in your vineyard and help us, Lord God, to grow more in faith, hope, and love. Lord, allow us, Lord God, to learn also from our mistake, to learn also from the things that we are about to do, and to thank, Lord God. We ask, Lord God, your intercession, our Blessed Mother Mary, to pray for our nation, Lord God, to be healed by the wounds and the greediness of the politicians, Lord God. All this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Father, Son, Amen. Thank you, bro. Thank you sa closing prayer. Thank you, everyone. God bless Thank you, you. Doc. See you. Thank Thank you you. so much. Bye-bye. Thank you, God Doc. bless. Thank you po. Good evening. Good Bro, evening. gusta. Thank you, bro. Okay lang. Bye-bye. Na-attend ka sa Pasig, bro? Sa Sa Pasig, ma-attend ka. Pasi, unsang nasa Pasi? Karong August kang Unsay naari to? atong gathering man na sa mga Wala ko kabaloan na. Gathering sa mga exorcist. o ba? Sa Pasi? August po hon. Lahi po tong sa Manila. Itong Ako tong Manila sa UST. sa UST. Amo na siya. Oo, Murag mo attend ko sa UST. Oo. Kami ni UST. Oo. Basing mag-adtawad ko. Lahi po tong sa Pasi? Lahi po tong sa Pasi? Di ko sure. Pero ako naibawan sa UST karong August. Okay. Sige. Oo. Kita-kita ta dito. Bohon bro, kalayan sa Ginoo. Okay. Sige bro. Salamat. Bye-bye. God bless. Bless God bless. Okay. Recording